Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, talagang ipapatay niya kayo. Kaya siya ang pinaka-lord o the drug lord. Siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Andiyan na po ang klase, ang basic example niyan si Michael Yang at si Alan Lim. Duterte's war on drugs. I propose that if I am president, I would get rid of drugs. Just give me 3 to 6 months. I would stop drugs in 3 to 6 months. Droga must stop. President-elect Rodrigo Roa Duterte. My order to the police and to the military is to shoot to kill. I believe the police. Why? Because they are my subordinates. I take full responsibility. My son is not a dog or a pig to kill like them. We ask the government to investigate these crimes, hold accountable anyone found responsible, and bring justice to the victims. Wala pakialam dyan sa mga paniniwala. To all human rights, I said you can all go to hell. Nakita ko po si Papa habang nakatutok sa ulo niya yung baril. Saglit-saglit lang po, tapos pinutukan niya po. Ang hirap po kasi hindi mo alam kung paano ka magsimula, kung paano mo bubuhayin yung mga anak mo. Patay si Usami City Mayor Reynaldo Paruenog Sr. at 14 na iba pa sa raid sa kanyang bahay. More revelations from Garma. She says Antonio Halili, an erstwhile Batangas mayor, was assassinated by a team that included police officers. If you insist on a drug war, I will kill you all. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabing gano'n. If we really want to make this country a better place to live and for our children, I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP. I received a call from the President Rodrigo Duterte that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. Nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, 1 million lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system na sinasabi nila. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Additional motivation on their part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drug. I-neutralize mo yung drug lord. Kaya nga sinabi, dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Kaya siya ang pinaka-lord o the drug lords. Siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Andiyan na po ang klase, ang basic example niyan is si Michael Yang at si Alan Lim. Si Michael Yang ang tumangkap ng 2 container van na naglalaman ng mga chemicals na ginamit sa paggawa ng shabu doon sa Domoy. Kaya na-discover yung shabu na yan sa magnetic linker sa MICP dahil sa impormasyon na ibinigay ko sa kanila. Saan nagagaling ang droga? Chinese ang sindikato. Ang production nila is Myanmar dahil nagkakagulo sa Myanmar, maraming laboratory do. Ang nagbibigay ng order kung paano i-distribute kung saan sa bansa is ang Chinese drug syndicate na nakabase sa China. Si Michael Yang ang gatekeeper ng droga. Actually nga sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi ko inimbestigahan? Paano mo maiimbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PSG? Paano ka magkukonduct ng surveillance sa isang tao na protected sa taas? Ang nagprotekta sa kanila, Michael Yang sa Alan Lim, ay itong si Chief PNP Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Director General Aquino, Director General Villanueva, si Bongo, si Presidente Duterte. Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Duterte's war on drugs.